Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa programa na hatid ay serbisyo sa ating mga kababayan. At sa gabi pong ito, sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jules Suriao, ang inyong makakasama sa tatlong kwento ng buhay na sa awa at tulong ng Diyos sa maliit nating makakayanan ay tutulungan nating magkaroon ng ngiti at panibagong pag-asa sa buhay. Para sa ating unang istorya, narito ang isang nanay na matyagang nagtatali ng mga retaso ng tela kapalit ang maliit na kita na pandugtong sa kanilang ikabubuhay. Atin pong tunghayan ang munting pangarap ni Nanay Maria. Maaga pa lamang ay nagsisimula ng maghanap buhay si Nanay Maria. Sa edad na 75, batak pa rin ang kanyang mga buto sa pagtatrabaho sa maghapong pagtitinda ng mga prutas. 50 pesos ang kanyang naiuuwi na panggastos nilang mag-ina. Lagi lang ako nakatigil, parang maanong katawan ko. Siyempre, inaano ko sarili ko. Kung dito ako magpirme, nagbabasa lagi lang ako sa Biblia. Dating nakatira sa tabi ng Riles sa Valenzuela si Nanay Maria. Ang kanyang asawa ay pumanaw, sanhi ng karamdamang dulot ng kanyang trabaho sa Samar. Ang asawa ko naman po, ang trabaho, yung magbigat yung niya, kasi sa probinsya po, yung kupra. Malaking sako po na makapal binabayo, kinakarga niya. Ang timbang niya, kulang kaysa karga niya. Ang ng doktor na sobrahan sa karga, na patiran siya ng tugat. Yung nyog, nagsasanggot yung tuba. Yun ang binuhay niya sa amin, sa mga anak niya. Tapos, nung natigil na siya niyan, nag-ano kami ng malaking kanyugan na ibig sabihin yung nag-alaga. Kasi pagka kupra na, ilinagay na yan, sako na yan, babayuin na para masiksik. Yun ang kakargahin. Pagkatapos mawala ng asawa, isa naman sa kanyang dalawang anak ang pumanaw sa edad na 30 dahil din sa paghahanap buhay. Po kasi yung anak ko, pag nag-overtime sila hanggang mga alas 12 ng gabi, ang trabaho nila, yung bote na inalagay ng kahon, nag-aano sila, yung marami silang nag-ahagis-hagis. Ngayon, overtime siya. Pag uwi niya, maligo, maligo nga siya galing sa pagod. Kaya doon nagkaroon siya ng sakit na asma at saka yung masakit na mga ugat. Yan. Lang po, 30 lang mahigit. Ngayon ay dalawa na lamang sila ng anak na magkasamang nakatira sa nilipatang lugar sa Batya, Bukawe, Bulacan. Noong una ay nakakatulong pa ni Nanay Maria ang bunsong anak sa pagtatrabaho. Subalit mula nang madalas na ang pagsakit ng ulo at pag-atake ng epilepsy, ay nanatili na lamang ito sa bahay. Nagko-contraction siya muna. Itong isa kong anak, muna yun siya. May trabaho siya muna diyan sa sa munisipyo. Yung Metro Aid nagwawalis sa sa kalsada.
Ngayon sa natigil naman ang ano niya, ang pinasukan niya, natigil na rin siya at saka dati na siyang medyo may karamdaman siya, minsan lumalabong mata niya, minsan nanghihina. Doon na nagsimula na natigil na yung trabaho, hanggang ngayon wala siyang trabaho. Sanay na sa pagkayod si Nanay Maria at kung paanong hanggang ngayon ay di pagaanong malabo ang kanyang mata. Ganon din niya nais na manatiling malinaw ang inaasam na pag-asa na balang araw ay matutupad din ang kanyang pangarap. Noong po sa probinsya, bata pa naman ako, kaya kong umano ng diskarte sa hanap buhay. Nagtitinda-tindahan din ako. At saka malapit din sa dagat, mayroon akong, nagsasakador ako ng tuba, at saka nagpaksiw, nagprito. Yun ang kinabubuhay ko sa kanila. May 10 taon din siyang nagtrabaho bilang katulong, kaya't wala mang hanap buhay ang anak ay nairaraos pa rin nila ang pang-araw-araw na pangangailangan. Subalit mula nang matigil na siya sa trabaho, pagtitinda na lamang ng prutas, malapit sa kanilang tinitirhan ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Madalas mautangan, kaya't unti-unti ring nahinto ang kanyang pagtitinda. Kahit paano, ay naaabutan siya ng mga kaibigan ng pagkain o kaunting magagastos noong mabakante sa pagtatrabaho si Nanay Maria. Sa kasalukuyan, tumutulong siyang magdugtong ng mga tela na ginagawang basahan at doormat. Sa maghapong pagbubuhol ng mga retaso, 50 pesos din ang iniaabot sa kanya. Ngayon, sa Panginoon niya laging idinudulog ang kanyang mga hiling sa mga pagkakataong wala siyang mapagsabihan ng problema. Ang hanap buhay ko noon, mayroong ng